So naharap daw sa crisis of confidence ang ating bansa dahil sa nangyayari sa ating bansa ngayon. So kahapon inyo pong napanood yung binahagi nating video tungkol sa pasabog ni Senador Amy Marcos tungkol kay Pangulong PBBM. So bago natin ipagpatuloy ang ating pagbabahagi ng video na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. I-click lang ang subscription button, i-click ang like, i-click ang notification bell. Maging updated kayo sa bawat video na ating i-upload dito sa channel na ito. Ang 3 araw na rally sana na pinangunahan ng INC ay tinigil na nila ito kagabi at nagbigay na anunsyo na ang pamunuan ng INC na tinapos na nila kagabi ang rally at hindi na pinagpatuloy ngayong araw na ito ng Martes. Marami rin tayong narinig na dahil daw sa ginawa ng Senadora Amy Marcos ay yun ang naging dahilan kaya pinatigil na daw ng pamunuan ng INC ang rally na yun. Pero sa news na napanood natin, ang sabi nga ay dahil sa pagod na raw ang mga tao, kaya yun ang rason. Kailangan na nilang magsiuwian sa kanilang mga tahanan o bayan na mga kung saan pa nanggaling yung mga membro nila, na karamihan sa mga dumalo ay talagang mga taga-INC at may mga iba rin na grupo na dumalo para lamang magpakita din ng suporta sa peace rally na ginawa ng INC. So yun at yun nga yung binahagi ko sa inyo na yung trust and confidence daw ay medyo bumaba sa pamunuan ngayon ng Pangulong Marcos at ito'y sinabi nga ng ating Vice Presidente Inday Sara Duterte. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Yun ang pahayag ni Vice Presidente Sara. Ayon naman kay spokesperson Claire Castro, meron siyang sagot doon sa binanggit na yun ni VP Sara Duterte. Ito ay tutuloy natin itong video. Kamara sa pondo ng Department of Education nung siya pa ang kalihim nito. Kaysa raw ang bise ng mga Pilipinong dismayados na sa anyay kasakiman ng gobyerno. Karapatan niya ng mga mamamayan na magpahayag ng kanilang saloobin laban sa pamahalaan. Ipinunto naman uli ng Malacanang na si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-umpisa sa mga investigasyon kontra katiwalian. Nangyayari na raw ang mga anomalya bago pa man siya maupo sa pwesto noong 2022. Kung sino man yung nagsasabing walang trust and confidence, siguro siya po mismo ang maglahad. Kung mayroon siyang nakakaharap na anomalya, huwag magmalinis ang hindi malinis at huwag magpakabayani ang hindi bayani. Grabe. Huwag magmalinis ang hindi malinis, huwag magpakabayani ang hindi bayani. Yun ang sinabi ni Claire Castro na medyo patama din. Matindi talaga, no? So magulo ang ating bayan at talagang hindi matapos-tapos tong problema na ito na kinakaharap ng ating bansa. At meron pa tayo ditong balita rin na kung saan ay 3 cabinet secretary ang nag-resign dahil sa mga natanggap nilang akusasyon mula kay Saldico. At dahil nga sa nangyaring yun ay nag-decide itong mag-resign itong 3 ito. Pakinggan natin din itong ibinalita na ito. 3 miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagbitiw sa pwesto matapos mamagit sa mga alegasyon ni dating Congressman Zaldico kaugnay sa pagsingit umano ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Ayon sa Malacanang, kusang nagbitiw ang mga opisyal alang-alang sa delikadesa. Narito ang aking unang balita. Nagbitiw sa pwesto ang 3 matataas na opisyal ng Administrasyong Marcos. Sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amena Pangandaman, at Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin.
Tinanggap na ni Pangulong Marcos sa kanilang pagbibitiw. Officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza after their departments were mentioned in allegations. So yun, yung tatlong cabinet member na nag-resign ay dahil daw sa delikadesa kaya nag-decide silang mag-resign dahil nga na-involve ang kanilang mga pangalan na kung saan ay binanggit ni Saldico sa kanyang video. So siguro i-clear nila yung kanilang mga kung saan dininay naman nila lahat yun yung kanilang akusasyon sa kanila at may mga paliwanag sila dyan. Bayanan na lang natin kung ano ang magiging kakaharapin nila na alam ko kasama sila sa mga papailan ng kaso. So talagang mahaba pang usapin itong nangyayari na ito na corruption sa ating bayan. Hindi ko maubos isipin maging itong si Senadora Amy Marcos ay ganun na lang ang ginawa niya sa kanyang kapatid na Pangulong Marcos. Marami ding mga loyalist ang nag-react at talagang nagagalaiti dahil sa ginawa na ito ng Senadora Amy Marcos. So yun lamang at kung nais nyo pong magbigay ng inyong mga opinion, reaction sa mga binahagi nating mga balita ay open po na i-post nyo lang po dyan sa comment section ng mismong video na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin nyo na yung click button ng subscribe at i-click nyo na rin yung like at maging ang notification bell para ma-update po kayo sa tuwing tayo yung mag-upload ng video. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Mabuhay po kayo. God bless po sa ating lahat.